Sa paglilitis, kumuha ang aking bunsong kapatid ng sarili niyang abogado upang patunayan na ako'y walang pera. Sabi ng aking mga magulang, binigyan nila ako ng bawat pagkakataon. Napaiyak si inay. Tumango si itay bilang pagsang-ayon. Ang aking abogado ay nanatiling kalmado hanggang sa huminto si Judge Quinn at sinabing, "Nasuri ko na ang mga record ng ari-arian at buwis. May nagsisinungaling sa harap ko sa silid na ito. Binigyan ka namin ng lahat ng pagkakataon at sinayang mo lang lahat iyon." Si nanay ko, si Joan Larson, ay umiyak ng malakas. Pinupunasan ang mga matang tuyo na may mamahaling panyo habang ang buong silid korte ng Federal Bankruptcy sa Maynila ay tahimik na nanonood. Si tatay ko, si Donald Larson, ay nakaupo sa tabi niya na nakakuyom ang panga sa isang kinalkulang pagkadismaya. Seryosong tumatango habang inilatag ng kanilang abogado ang mga dokumento na nagsasabing may utang ako sa aking bunsong kapatid na si Grace ng P2 million. Ako si Whitney Irwin, tagapagtatag at CEO ng Summit Guard Technologies. Ngayong araw, ako'y nakaupo sa mesa ng nasasakdal sa isang simple, ngunit mamahaling kulay abong suite sa tabi ng aking abogado, si Atty. Emily Castro, na nanatiling lubos na mahinahon kahit na ang kabilang panig ay nagtatanghal. Tumayo ang abogado na kinuha ng aking kapatid, puno ng kumpiyansa, sinasabing ang aking kumpanya ay malapit ng bumagsak. Hindi kayang bayaran ang malaking puhunan na kanyang inilagak, ilang taon na ang nakalipas para sa pamilya sa ilalim ng isang kasunduang panloob na pinahintulutan ng aming mga magulang at kailangan ng mamagitan ng korte upang protektahan siya bilang isang nagpapautang. Lahat sa silid ay sumandal pasulong. Ang aking kapatid ay nakaupo ng tuwid, isang bahagyang ngiti ng pagkapanalo ang gumuhit sa kanyang mukha. Biglang pinatigil ni Judge Quinn ang pagbabasa ng petisyon. Tinanggal niya ang kanyang salamin, mas maingat na tiningnan ang mga bagong isinumiteng record ng ari-arian at buwis at tumingala. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid korte. "Nasuri ko na ang mga record ng ari-arian at buwis. May nagsisinungaling sa harap ko sa silid na ito. Binigyan ka namin ng lahat ng pagkakataon at sinayang mo lang lahat iyon." Ang kumpiyansang ngiti ng aking kapatid ay biglang naglaho. Huminto ang mga luha ni inay na parang pinatay habang si tatay ay natigilan. Ako'y tahimik na umupo doon, naghihintay sa sandaling inihanda ko sa loob ng nakalipas na 10 taon. Naranasan mo na bang may malapit na miyembro ng pamilya na maliitin o subukang pabagsakin ang tagumpay na pinaghirapan mo ng husto? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko lahat at gustong marinig kung paano mo ito hinarap. Mag-like at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na mangyayari dahil ang kwentong ito ay nagsisimula pa lang. Nakatayo akong tahimik sa silid korte, naghihintay sa sandaling inihanda ko sa loob ng nakalipas na tining mahabang taon. Ang ugat ng paghaharap na ito ay bumalik sa aming tahanan ng pamilya sa Maynila, kung saan ang mga Larson ay nagtatag ng pangalan sa real estate at pagpapaunlad ng likas na yaman. Ang aking ama, si Donald Larson, ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa rehiyon na nakikipagtransaksyon sa pagbili ng lupa, mga karapatan sa pagmimina, at mga mataas na proyekto sa resort sa buong kabundukan. Nagsimula siya sa maliit pagkatapos ng kolehiyo, ngunit agresibong lumago, ginagawang mga koneksyon ng pamilya ang mga transaksyong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na humubog sa mga bayan ng ski at nagprotekta sa mga tanawin. Ang aking ina, si Joan Larson, ay nakatuon sa katayuan sa lipunan, nangunguna sa mga board ng kawanggawa, nagho-host ng mga gala sa country club at tinitiyak na lumalabas ang aming pangalan sa mga pahina ng lipunan. Mula sa simula, ang aking bunsong kapatid na si Grace ay ang paborito. Bilang ang bunso sa pamilya, ipinanganak 8 taon pagkatapos ko, natanggap niya ang atensyon na hindi ko kailanman nakuha. Kadalasan, isinasama siya ni tatay sa mga pagpupulong kasama ang mga kasosyo kahit na siya ay nasa high school pa lamang. Naaalala ko ang isang tag-araw noong siya ay 16. Isinama siya ni tatay sa isang hapunan ng negosasyon sa isang steakhouse sa downtown. Ipinakilala siya bilang kinabukasan ng Larson Enterprises.
habang ang mga executive ay tumatawa ng may pag-apruba. May instinct ang batang ito, sabi niya, hinahaplos ang kamay niya. Mas dadalhin pa niya ito kaysa sa aking nagawa. Binigyan niya ito ng kahit ano ang kailangan niya para sa paghahanda. Mga pribadong tutor para sa mga klase sa negosyo. Isang bagong luxury SUV para sa kanyang ika-18 na nakaarawan, mga internship sa kumpanya kung saan siya ay direktang sumasangguni sa kanya. Nakikilala siya ng mga kasosyo sa pangalan at tinitiyak ni tatay na siya ay nakaupo sa mga sesyon ng estratehiya, natututo kung paano basahin ang mga trend sa merkado para sa mga ari-arian sa kabundukan. Hindi ito banayad. Nakikita niya kay Grace ang perpektong kombinasyon ng karisma at ambisyon upang isulong ang tradisyonal na negosyo ng pamilya nang hindi nagdudulot ng alon. Ako ay naglakbay sa ibang landas. Pagkatapos ng undergraduate, nagpatala ako sa law school sa University of the Philippines. Iniisip na ito ay babagay sa mundo ng mga kontrata at mga kasunduan sa lupa ni tatay. Ngunit sa aking ikalawang taon, naging obsesyon ko ang sustainable tech, partikular ang software na maaaring subaybayan at protektahan ang mga likas na yaman sa kabundukan sa real-time na pumipigil sa labis na paggamit habang sinusuportahan ang pag-unlad. Naglaan ako ng mga gabi sa pagsasaliksik ng mga AI model para sa pagsubaybay sa pagkatunaw ng niyebe, pagguho ng lupa at mga koridor ng hayop. Malaki ang potensyal, mga kasangkapan na maaaring makatulong sa mga ahensya ng federal tulad ng Bureau of Land Management, BLM, na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Nang mag-20 ako, binuo ko ang isang kumpletong business plan para sa Summit Guard Technologies at iprinisinta ito kay tatay sa kanyang opisina na nakaharap sa lungsod. Mabango ang silid ng katad at pinakintab na kahoy, mga tropeyo mula sa mga natapos na deal na nakahanay sa mga istante. Inilatag ko ang mga projection, ang puwang sa merkado para sa tumpak na pagsubaybay sa likas na yaman sa matigas na lupain at kung paano ito maaaring makipagsosyo sa mga kontrata ng gobyerno. Binuklat niya ang mga pahina, kalahating tumatawa. Magandang libangan ito, Whitney, pero isang pangarap lang. Ang teknolohiyang tulad nito, hindi ito matatag. Manatili tayo sa alam natin. Tunay na lupa, tunay na ari-arian. Sumandal siya, itinuro ang paligid ng opisina. Halika't magtrabaho ka dito ng maayos. Suportahan mo si Grace. Siya ang magmamana ng pangunahing negosyo. Maaari mong hawakan ang legal para sa amin. Panatilihin ito sa pamilya. Nagtulak ako pabalik. Ipinapaliwanag ang demand mula sa mga regulasyon sa kapaligiran at pamamahala ng lupaing federal. May totoong pera sa mga sustainable solutions, tatay. Hindi ito eksperimento lang. Umiling siya na may ngiti na nawala sa pamilyar, mahigpit na tingin. Itinatapon mo ang isang matatag na kinabukasan para sa mga walang kwentang bagay sa computer. Nauunawaan ni Grace ang legasya. Tulungan mo siyang itayo ito sa halip na habulin ang mga pantasya na magpapabagsak sa iyo. Ang argumento ay lumala. Sumali si nanay, pumapanig sa kanya gaya ng dati, nag-aalala sa mga opinyon ng iba. Ano ang iisipin ng mga tao kung ang ating anak na babae ay tumigil para sa isang startup, Grace? Si Grace ay umuwi mula sa kolehiyo noong weekend na iyon, nakikinig ng tahimik, ngunit may kasiyahang tingin. Alam na ang kanyang posisyon ay sigurado. Nanatili akong matatag. Hindi ako babalik para maging pangalawa lang. Gagawin ko ito ng mag-isa. Ang mga huling salita ni tatay ay malamig. Sige. Ngunit kapag nabigo ito at mabibigo ito, babalik ka at tatanggapin mo ang anumang papel na iaalok ni Grace. Lumabas ako sa opisina na iyon, palabas ng bahay at hindi na kailanman humingi ng kanilang pag-apruba o kahit isang kusing pa. Ang pinto ay nagsara sa likuran ko nang may katiyakan na umaling-awngaw sa mga tao na darating. Ipinasok ko ang lahat sa aking gamit na Subaru at nagmaneho patungo sa mga paanan ng bundok sa labas ng Maynila, nagrenta ng isang maliit na apartment na may isang silid-tulugan sa isang tahimik na complex malapit sa bunganga ng Little Cottonwood Canyon. Basic ang lugar, manipis na mga dingding, luma ng kusina at tanawin ng mga bundok na nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa.
Ang upa ay kumain ng kalahati ng aking ipon sa unang buwan, ngunit ang lokasyon ay nagbigay sa akin ng patuloy na access sa terrain na nais kong protektahan at subaybayan. Ang mga unang araw ay naging walang tigil na mga sesyon ng trabaho. Natutunan kong mag-code mula sa simula, nagsimula sa mga online tutorial sa Python at geospatial libraries. Ang mga gabi ay ginugol sa pagbabasa ng mga regulasyon ng federal, mga alituntunin ng Bureau of Land Management, mga pahayag sa epekto sa kapaligiran at mga patakaran sa paggamit ng lupang pampubliko na namamahala sa milyon-milyong ektarya sa buong kanluran. Nagprint ako ng mga tumpok ng mga dokumento, nag-highlight ng mga seksyon sa mga kinakailangang data para sa pagsubaybay sa likas na yaman, at gumawa ng mga spreadsheet na nagmomodelo ng mga pattern ng pagkatunaw ng niebe mula sa mga sensor ng USGS na magagamit sa publiko. Mabilis na naubos ang pera. Kumuha ako ng mga freelance gig na nagsusulat ng mga pangunahing ulat para sa maliliit na environmental non-profit para lamang matustusan ang mga grocery at bayarin sa internet. Ang kape ang naging panggatong ko. Pangalawa na ang tulog. Ang fan ng laptop ay patuloy na umuugong habang dinedevelop ko ang unang prototype at app na kumukuha ng satellite imagery at data mula sa ground sensor upang mahulaan ang mga panganib ng pagguho sa mga slope ng ski resort at mga pampublikong daanan. Ang prototype na yon ang aking pag-asa sa pagbabago. Inihain ko ito sa isang potensyal na kasosyo na nakilala ko sa pamamagitan ng isang online founder forum. Isang lalaki na nagsabing may koneksyon siya sa mga investor sa industriya ng outdoor. Nagkita kami sa isang coffee shop sa Sandy at mukha siyang masigasig, nag-aalok na mag-develop kasama at ipakilala ako sa mga pinagmumulan ng pondo. Ibinahagi ko ang buong code repository at mga detalyadong disenyo, nagtitiwala sa kasunduan sa pamamagitan lamang ng pagbatay. Makalipas ang ilang linggo, walang balita. Pagkatapos ay nakita ko ang aking eksaktong interface at mga algorithm na inilunsad sa ilalim ng kanyang bagong pangalan ng kumpanya sa isang regional na tech conference. Kinuha niya ang lahat. Nag-file ng provisional patent gamit ang aking trabaho at ganap akong inalis. Ang P15,000 ay halos naubos na noon at ang pagnanakaw na iyon ay nag-iwan sa akin ng wala, kundi mga screenshot at email na walang legal na obligasyon. Hindi ako sumuko. Muling isinulat ko ang core mula sa memorya, ginagawa itong mas mahusay, nagdaragdag ng mga machine learning layer upang mas tumpak na mahulaan ang pag-agos ng tubig. Sumunod ang mga buwan ng pag-iisa, sinusubukan ang mga algorithm laban sa mga lumang ulat ng BLM tungkol sa panganib ng baha sa mga lugar na liblib sa Wasatch. Nangalap ako ng mga instant meal at determinasyon, nag-a-apply para sa maliliit na grant para sa mga kababaihan sa STEM. Bagaman karamihan ay tinanggihan dahil sa kakulangan ng napatunayang track record. Ang pangalawang malaking pagkabigo ay mas masakit. Sa panahong iyon, nakapag-hire na ako ng isang part-time contractor at nakakuha ng isang panukala sa pilot project sa regional office ng BLM sa Utah. Ang plano ay mag-deploy ng mga sensor sa isang test section ng lupang pampubliko malapit sa Alta na nagbibigay ng real-time data sa aking platform para sa mas mahusay na pagtataya ng avalanche at paglalaan ng likas na yaman. Ibuhos ko ang lahat ng natitirang mapagkukunan sa field testing, nagmamaneho sa mga canyon sa mga bagyo ng taglamig upang mag-install ng mga prototype, nagka-calibrate laban sa mga opisyal na weather station. Ang pagtanggi ay dumating sa isang formal na liham. Hindi sapat na data ng trial sa site sa maraming season, walang independenteng pagpapatunay ng katumpakan sa pabago-bagong kondisyon ng bundok. Pinuri nila ang konsepto, ngunit itinuring itong masyadong maagang yugto para sa partnership ng federal. Sa magdamag, umalis ang contractor para sa isang matatag na trabaho. Ang mga investor na aking nakuha ay umatras at dumami ang mga bayarin. Sa taong iyon, nagpadala pa rin si nanay ng taunang imbitasyon sa Thanksgiving. Sabi niya, "Nagmaneho ako pababa sa bahay ng pamilya sa huling pagkakataon. Nakahanda ang mesa ng detalyado, manok na inihaw, lahat nakadamit pormal. Ang usapan ay nanatiling magaan
Hanggang si Grace, na noon ay nasa bahay mula sa kolehiyo, ay bumaling sa akin na may kumpiyansang tono na kanyang natutunan na. Kaya, kamusta ang maliit na proyekto sa teknolohiya mo? Sabi ni tatay, karaniwan daw bumabagsak ang mga startup na ito sa unang ilang taon. Ang mga salita ay tumama eksakto tulad ng nilalayon. Tumingin ako sa paligid ng mesa, walang depensa, tanging paggalang, naghihintay sa aking tugon. Mayroong tahimik na nabasag sa loob ko. Tinapos ko ang pagkain ng tahimik, nagpasalamat sa kanila at umalis bago ang dessert. Sa pagmamaneho pabalik sa kanyon, nagdesisyon ako. Wala nang kontak, wala nang lakas na ginugol sa pagbibigay katwiran sa aking sarili. Mula sa gabing iyon, ibinuhos ko ang lahat sa Summit Guard. Walang mga update sa pamilya, walang mga pagbisita sa holiday, walang mga paliwanag. Ang pag-iisa ay nagpatalas ng aking focus na parang walang iba pa. Ang kumpanya ang naging tanging prioridad ko. Pinipino ang mga algorithm, kinokolekta ang mga independenteng dataset, naghahanda para sa araw na ang teknolohiya ay tatayo ng hindi mapag-aalinlanganan sa sarili nito. Ang pagbabago ay dumating ng tahimik. Isang maliit na kontrata sa Utah Division of Wildlife Resources upang subaybayan ang mga pagbabago sa tirahan sa kahabaan ng koridor ng Ilog Provo. Hindi ito kaakit-akit, sapat lang nakita upang mag-hire ng aking unang full-time developer at magrenta ng isang modesteng espasyo sa opisina sa downtown. Pinino namin ang platform, isinasama ang mas tumpak na LiDAR data para sa elevation modeling at pakikipagsosyo sa mga lokal na universidad para sa mga pag-aaral ng validation tungkol sa kalusugan ng watershed. Kumalat ang salita sa mga bilog ng ahensya ng Estado. Di nagtagal, nakakuha kami ng mga pilot projects sa Utah Department of Natural Resources para sa pagsubaybay sa epekto ng libangan sa mga pampublikong lupain malapit sa Moab at St. George. Ang mga proyektong ito ay nagpatunay sa pagiging maaasahan ng sistema, mga real-time alert tungkol sa pagguho ng daanan, mga pagbabago sa kalidad ng tubig mula sa tubig baha at mga ilegal na aktibidad sa off-road na natukoy sa pamamagitan ng mga cross-check sa satellite. Patuloy na lumago ang kita na nagpapahintulot sa amin na palakihin ang koponan sa 8 tao at mag-upgrade ng mga server para sa mas mabilis na pagproseso. Ikinasal ako kay Christopher sa panahong ito, isang tahimik na seremonya sa Park City na mayroon lamang malalapit na kasamahan. Mula noon, ginamit ko ang Irwin bilang propesyonal para sa lahat ng press release, panel sa komperensya at mga aplikasyon ng award. Hindi ito tungkol sa pagtatago sa mundo, kundi sa paglikha ng malinaw na paghihiwalay mula sa pangalang Larson na may bigat pa rin sa mga tradisyonal na network ng real estate. Ang mga panayam sa mga lokal na tech journal ay tumutukoy sa akin bilang Whitney Irwin, CEO ng Summit Guard Technologies, at walang kumonekta ng mga tuldok pabalik sa pamilya na aking iniwan. Ang malaking pagbabago ay dumating pagkatapos ng walang tigil na pagbabago ng mga panukala at demonstrasyon sa mga federal workshop sa Denver. Summit Guard nanalo ng isang 100 milyong kontrata na tatagal ng maraming taon sa Bureau of Land Management upang i-deploy ang aming AI monitoring system sa mga resource zone ng bundok sa buong bansa mula sa Rockies hanggang sa Sierras at higit pa. Malawak ang saklaw, pag-install ng mga network ng sensor, pagsasama sa mga umiiral na database ng gobyerno, at pagbibigay ng mga dashboard para sa mga decision maker tungkol sa lahat, mula sa mga permit sa pagpapastol hanggang sa pagpapagaan ng panganib ng wildfire. Mabilis na sumunod ang saklaw ng media. Isang tampok sa isang rehiyonal na magazine ng negosyo ang nagbigay diin kung paano ang isang startup na nakabase sa Utah ay nagpapabago sa pangangalaga ng lupaing pampubliko. Kinuha ng mga pambansang outlet ang kwento, pinupuri ang makabagong paggamit ng machine learning para sa konserbasyon nang hindi nililimitahan ang pag-access. Nagsalita ako sa mga kaganapan sa industriya sa ilalim ng aking pangalan ng asawa, tumanggap ng mga parangal sa entablado bilang Whitney Irwin, at nasaksihan ang pagtaas ng pagpapahalaga sa kumpanya. Sa kabilang panig ng bayan,
Sa tahanan ng pamilya Larson, narinig ni Grace si tatay na bumanggit ng isang bagong partner na nagngangalang Erwin sa isang talakayan sa hapagkainan tungkol sa mga karibal na deal sa lupa. Nagreklamo siya na ang ilang mga proyekto ng federal ay nangangailangan na ngayon ng advanced environmental monitoring mula sa mga vendor tulad ng kumpanya ni Erwin, na nagpapagulo sa kanyang tradisyonal na mga timeline ng pag-unlad. Sinabi ni Grace ang pangalan ng hindi gaanong pansin sa una. Nang maglaon, mag-isa sa kanyang silid, naghanap siya sa mga pampublikong database ng kontrata dahil sa pag-uusisa, isang bagay na madalas niyang ginagawa upang manatiling nauuna sa mga trend sa industriya para sa negosyo ng pamilya. Ang anunsyo ng parangal ng BLM ay agad na lumitaw. Summit Guard Technologies, pinamumunuan ng CEO na si Whitney Erwin. Sa pamamagitan ng pag-cross-reference ng mga founding document ng kumpanya at mga lumang clipping ng balita, kailangan lamang ng ilang minuto. Malakas ang dating ng pagkaunawa. Ito ang gawa ng kanyang kapatid na itinayo mula sa wala patungo sa isang federal contractor na nalalampasan ang kanilang mga legacy operation. Ang pagkabigla ay naging sama ng loob sa loob ng ilang linggo. Nakikita ni Grace ang mga headline na nagdiriwang ng makabagong babae na humuhubog muli sa pamamahala ng likas na yaman, habang ang kanyang sariling tungkulin ay nanatiling nakatali sa lumang modelo ng pagbebenta at pagpapaupa ng lupa ni tatay. Ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ay biglang naramdamang mahina. Nagsimulang magtanong ang mga kasosyo kay tatay tungkol sa pag-aampon ng mga katulad na solusyon sa teknolohiya upang manatiling competitive. Nagsimula siyang magtanim ng mga pagdududa sa mga hapagkainan ng pamilya na nagmumungkahi na ang tagumpay ay pansamantala, na ang mga kontrata ng federal ay marupok at madalas na sobra-sobra ang pagpapahalaga. Nakikinig si nanay ng may pakikiramay. Nagrereklamo si tatay tungkol sa kaguluhan ng mga nagsisimula. Nagmungkahi si Grace ng isang solusyon na binigyan ng balangkas bilang pag-aalala. Maaari nilang iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpilit sa pananagutan sa isang lumang internal na pamumuhunan. Naalala niya sa kanila ang P2 milyon na nailipat nila sa pamamagitan ng kanyang account. Maraming taon na ang nakalipas na inilaan bilang suporta sa pamilya na ipinadala ng diskreto para sa potensyal na maagang suporta. Bagaman, hindi kailanman formal na namuhunan, iginiit niya na maaari itong iposisyon bilang isang hindi nabayarang pautang ngayon na ang kumpanya ay mukhang may kakayahang magbayad. Ang paghikayat sa kanila ay nangailangan ng panahon, ngunit hindi gaanong pagsisikap. Ang kwento ay nababagay sa kanilang matagal ng pananaw na kinakailangan ng interbensyon upang iligtas ako mula sa inaasahang pagbagsak at mapanatili ang reputasyon ng pamilya. Si Grace ang nangasiwa sa paghahanap ng isang abogado na handang mag-file batay sa nasabing utang, na nagtitipon ng mga pekeng record upang suportahan ang claim ng default. Ang plano ay mag-file para sa proteksyon sa pagkabangkarota para sa nagpapautang, na magpapalitaw ng pagsusuri na magpapaliban o makakasira sa pag-roll out ng BLM bago na pagtanto ng sinuman ang tunay na laki ng katatagan ng Summit Guard. Isang makapal na sobre mula sa federal na korte ang dumating sa opisina isang umaga, may markang urgent. Binuksan ko ito sa aking mesa, inaasahan ang karaniwang mga papeles sa pagsunod. Sa halip ito ay isang petisyon sa pagkabangkarota na inihain laban sa Summit Guard Technologies na nagsasabing ang kumpanya ay walang kakayahang magbayad at may utang na buwano milyon sa isang nagpapautang na namuhunan ng maaga at hindi kailanman nabayaran. Ang nagpapautang na nakalista ay si Grace Larson. Nanikip ang tiyan ko. Binasa ko ang pangalan ng 2 beses, pagkatapos ay tiningnan ang mga nakalakip na dokumento, kasunduan sa pautang na may petsang maraming taon na ang nakalipas, mga pirma na tila kahawig ng akin, mga financial statement na nagpapakita ng malalaking pagkalugi na walang pagkakahawig sa katotohanan. Ito ay nagpaparatang ng isang pampamilyang pamumuhunan na ipinadala sa pamamagitan ng account ni Grace para sa mga kadahilanang pangbuwis, na ngayon ay nasa default. Unang dumating ang pagkagulat,
pagkatapos ay isang alon ng kawalan ng paniniwala. Si Grace, ang aking sariling kapatid, ay lumampas na. Itinayo ko ang lahat ng walang bahid ng anumang bagay mula sa kanila. Gayunpaman, narito ang isang peking claim na idinisenyo upang pilitin ang pagsubaybay ng korte at ihinto ang mga operasyon. Agad kong tinawagan si Attorney Emily Castro. Siya ang humawak sa pagsunod sa mga federal na kontrata mula sa simula at alam ang bawat detalye ng pananalapi ng kumpanya. Nag-scan ako at nag-email ng filing habang kausap pa siya. Ang boses ni Attorney Castro ay nanatiling profesional, ngunit may halong pag-aalala habang sinusuri niya. Ito ay malinaw na pandaraya, Whitney. Mga pekeng pirma, mga katang-isip na account, mga timeline na hindi tumutugma sa anumang tunay na transaksyon. Maaari natin itong sirain gamit lamang ang mga audited statement at mga record ng bangko. Huminto siya. Ngunit narito ang panganib. Ang mismong petisyon ay lumilikha ng mga komplikasyon. Kahit na mabilis na mapawalang saysay, ang paghahain ay nagiging pampublikong record. Maaari itong mag-trigger ng mga pagsusuri mula sa mga kasosyo ng BLM, magpabagal sa mga disbursement ng pondo, o takutin ang mga pribadong mamumuhunan. At kung ang hukom na itinalaga ay may anumang lokal na koneksyon sa mga itinatag na pamilya tulad ng sa iyo, maaari nila itong patagalin para sa kapakanan ng imahe. Ang kanyang babala ay tumagos. Ang pamayanan ng negosyo ng Pilipinas ay mahigpit na magkakaugnay. Ang mga lumang network ng pera ay nag-overlap sa mga itinalagang hudisyal. Ang isang mahabang kaso ay maaaring makapagpabagal sa aming nationwide rollout sa pinakamasamang posibleng sandali. Nagmaneho ako pa uwi ng maaga sa araw na iyon, nagkakarera ang isipan. Si Christopher ay nasa kusina nang pumasok ako, agad na naramdaman na may mali. Ibinigay ko sa kanya ang mga papel nang hindi nagsasalita. Nagbasa siya ng tahimik, ang kanyang mukha ay tumitigas sa bawat pahina. Ito'y kabaliwan, sabi niya sa wakas, ang sarili mong kapatid. Pagkatapos ng lahat ng iyong itinayo ng independyente, umupo kami sa mesa hanggang gabi, pinag-uusapan ito. Ang pagtataksil ang pinakamasakit, ang pagpoposisyon ni Grace sa kanyang sarili bilang ang nasaktan, ginagamit ang kasaysayan ng pamilya bilang sandata. Si Christopher ay nag-aalala tungkol sa mga praktikal na epekto, pag-deploy ng sensor na naka-schedule sa 3 estado, mga bagong empleyado na nagsisimula, mga milestone ng grant na dapat matupad. Anumang pagkaantala sa pagbabayad ay maaaring magpilit ng mga layoff o pagkawala ng mga deadline na nakakasira sa kredibilidad na pinaglabanan namin ng maraming taon upang makuha. Inilapag ni Judge Quinn ang mga dokumento. Miss Castro, mayroon pa ba kayo? Umiling si Attorney Emily. Iyan ang esensya, Thur. Ang petisyon ay walang lehitimong utang, walang tunay na pamumuhunan, at walang batayan para sa pagkabangkarota. Hinihiling namin sa korte na ipawalang saysay na may kaparusahan at i-refer ang usapin sa opisina ng U.S. Attorney para sa investigasyon ng pandaraya sa pagkabangkarota at posibleng paggambala sa isang federal na kontratista. Tiningnan ni Judge Quinn ang silid. Pagkatapos ay itinutok ang kanyang tingin sa mesa ni Grace. Natuklasan ng korte na ang petisyon ay kulang sa merito at batay sa mga pekeng ebidensya. Ang kaso ay ipinawalang saysay na may kaparusahan. Ang clerk ay inutusang ipasa ang lahat ng materyales sa opisina ng U.S. Attorney para sa naangkop na aksyon. Ang korte na ito ay hindi tatanggap ng mga pagtatangkang gamitin ng mali ang mga paglilitis sa pagkabangkarota upang makagambala sa isang federal na kontrata o magsagawa ng pandaraya. Ang martilyo ay tumunog ng malakas. Si Grace ay nanatiling nakaupo, mata ay nakadilat. Si nanay ay nakatingin sa sahig. Ang mga kamay ni tatay ay humawak sa gilid ng mesa, ang mga buko ay puti. Si Ate Beer Emily ay bumaling sa akin na may maliit na pagtango na may ginhawa. Bumuntong hininga si Christopher, bumitiw ang hawak sa aking kamay sa unang pagkakataon sa umagang iyon. Naramdaman ko ang bigat ng nakalipas na 10 taon na bahagyang bumaba, bagaman ang galit ay naglalagablab pa rin sa ilalim.
Ang silid korte ay nagsimulang maglinis, ngunit ang mga tunay na kahihinatnan ay nagsisimula pa lamang. Mabilis na kumilos ang mga federal investigator nang mapunta ang referral sa kanilang mesa. Ininterview ng mga ahente ang abogado ni Grace. Unay inilatag ang ebidensya ng pandaraya at ang posibilidad ng pagkakadiskwalipika kung hindi siya makikipagtulungan. Sa pagharap sa mga seryosong kahihinatnan, ibinigay niya ang mga email, draft na dokumento at mga recording ng mga pagpupulong kung saan inilatag ni Grace ang plano ng detalyado, binigyan ito ng balangkas bilang kinakailangan upang protektahan ang mga interes ng pamilya mula sa inaasahang kabiguan ko. Lumabas ang buong larawan. Si Grace ang nagplano ng lahat, mula sa paggawa ng mga lumang papeles ng pautang hanggang sa pagtuturo sa ina at ama tungkol sa kanilang mga papel sa korte. Bumuo ang mga prosecutor ng isang matibay na kaso para sa pandaraya sa pagkabangkarota, sinungaling at pagtatangkang gambalain ang isang kontratista ng gobyerno. Mabilis na lumiit ang mga opsyon ni Grace. Nakipag-ayos ang kanyang abogado sa isang plea deal upang maiwasan ang paglilitis at mas matinding parusa. Tinanggap niya ang probation, isang permanente at federal na felony record na susunod sa kanya habang buhay, malalaking multa na umubos sa kanyang personal na ipon at mga utos ng restitusyon. Ang pinakamasakit para sa kanya, si tatay ay formal na binago ang kanyang mga plano sa ari-arian at mga dokumento ng succession ng kumpanya. Tinatanggal siya sa anumang executive role o makabuluhang mana na nakatali sa negosyo. Ang katayuan bilang gintong anak ay naglaho sa isang iglap. Ang mga epekto ay kumalat sa firm ng pamilya. Ang balita tungkol sa iskandalo ay kumalat sa mga bilog ng real estate ng Pilipinas. Ang malalaking kliyente, mga developer na may mga nakabinbing proyekto sa resort, ay humiling ng mga audit ng kanilang mga partnership. Marami ang umatras ng ganap na binanggit ang panganib sa reputasyon. Pinahigpit ng mga bangko ang mga credit line pagkatapos basahin ang mga ulat ng pahayagan. Si tatay ay gumugol ng mga buwan sa pagsubok na patatagin ang mga operasyon, ngunit ang cash flow ay nagdusa habang ang mga deal ay natigil. Sa susunod na taon, mas maraming kasosyo ang lumayo. Isang pangunahing joint venture sa Park City ang bumagsak nang ang kabilang panig ay nag-invoke ng isang morality clause. Biglang bumaba ang kita. Si tatay ay nagpakita ng pisikal na pagtanda, nagtatrabaho ng mahahabang oras upang iligtas ang mga relasyon na inabot ng dekada upang maitatag. Sa huli, nang walang anumang makatotohanang landas ng pagbawi, tinanggap niya ang isang alok mula sa isang mas malaking kakumpetensya sa rehiyon at ibinenta ang kumpanya sa isang maliit na bahagi lamang ng dating halaga nito. Nawala ang pangalang Larson sa dominasyon nito sa Mountain Development. Si nanay ay nagpadala ng sulat mga 8 buwan pagkatapos ng plea deal. Dumating ito, sulat kamay sa makapal na stationery, 12 pahina, na nagbibigay katwiran sa kanilang mga aksyon. Sumulat siya tungkol sa pag-aalala para sa aking kapakanan, takot na ang mundo ng teknolohiya ay sisirain ako, at kung paano kinumbinsi ni Grace sila na ang intervention ang tanging paraan upang maibalik ako sa bahay. Mga parirala tulad ng gusto lang namin ang pinakamaganda at dapat magkakasama ang pamilya sa mahihirap na panahon ang pumuno sa mga pahina. Walang direktang paghingi ng tawad, tanging pagsisisi na lumala ang mga bagay. Binasa ko ito ng isang beses, pagkatapos ay isinantabi ko ito ng hindi tumutugon. Ang huling paghaharap ay naganap sa hallway ng korte pagkatapos mismo ng kumpirmasyon ng sentensya. Ang aking pamilya ay nanatili malapit sa isang bench, nagsasalita sa mahinang mga tinig. Si Grace ay mukhang mas maliit, ang mga mata ay nakayuko. Si nanay ay humawak sa mga tissue. Si tatay ay nakatayo na nakayuko ang mga balikat. Lumapit ako kasama si Christopher sa aking tabi. Sila ay lumingon nang huminto ako sa ilang paa ang layo. Mr. Larson, Mrs. Larson, Grace. Ang mga pormal na pangalan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Si nanay ay napaigtad. Si tatay ay tumingin sa aking mga mata, sandali bago tumingin palayo. Inaasahan kong nauunawaan ninyo ang papel na ginampanan ninyo sa bawat isa sa pagsubok na ito. Sabi ko ng mahinahon.
Ang pandaraya, ang mga kasinungalingan, ang pagtatangkang sirain ang aking itinayo. Whitney, nagsimula si tatay. Tama na, sabi ko. Si Grace ay hinayaan ito, ngunit sinuportahan siya ni tatay. Pinili mong maniwala na mabibigo ako sa halip na aminin na mali ka. Akala namin ay pinoprotektahan ka namin, bulong ni nanay. Ang proteksyon ay hindi kasama ang mga pekeng dokumento sa federal court, mahinahong pinanatili ko ang aking boses. Ang mga kahihinatnan na inyong kinakaharap ngayon ay sa inyo lamang. Sa wakas ay nagsalita si Grace, ang boses ay maliit. Hindi ko inakala na aabot pa ito, ngunit nangyari ito. At tapos na ako. Lumingon ako upang umalis, pagkatapos ay huminto. Huwag mo na akong kontakin muli. Huwag kang lumapit kay Christopher o sa sino man na konektado sa Summit Guard. Hindi na tayo pamilya sa anumang paraan na mahalaga. Walang sumunod nang kami ay lumakad palayo. Ang hallway na iyon ay minarkahan ng ganap na pagtatapos. Wala nang mga imbitasyon, wala nang mga liham, wala nang pagpapanggap. Patuloy kaming lumago ng matatag pagkatapos mawala ang kaguluhan sa korte. Nagbukas ng mga bagong opisina sa Denver at Boise upang suportahan ang mga field team na nagde-deploy ng mga sensor sa mas malawak na mga lupain ng federal. Ang bilang ng mga empleyado ay lumampas sa 200. Mga inhinyero, data scientist, policy expert, lahat ay nahikayat sa misyon ng pagbalanse ng konserbasyon sa responsableng pag-access. Ang mga follow-on na kontrata sa BLM at iba pang mga ahensya ay patuloy na dumating na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa mga multi-year term para sa nationwide implementation at patuloy na pagpapanatili. Kami ni Christopher ang nagdisenyo ng aming sariling bahay, isang modernong bahay na istilong bundok na nakalagay sa mga burol sa itaas ng Park City na may malalapad na bintana na kumukuha ng mga tuktok. Lumipat kami doon bago dumating si Presley, isang malusog na babae na may madilim na buhok at mausisang mga mata. Ang buhay ay naging isang ritmo ng mga pagpupulong ng board, mga hapagkainan ng pamilya at mga tahimik na gabi nanonood ng mga paglubog ng araw mula sa deck. Kadalasan kong karga si Presley sa nursery sa dapit hapon, marahang inuugoy habang siya ay nahuhulog sa pagtulog. Mabango ang silid ng baby lotion at sariwang labada, ang malambot na liwanag ay tumatago sa manipis na mga kurtina. Isang gabi, habang mahigpit niyang hinahawakan ang aking daliri ng may nakakagulat na lakas, ibinulong ko ang mga kwento, hindi mga fairy tale, kundi mga katotohanan tungkol sa paghabol sa kung ano ang mahalaga. Susubukan mo ang mga bagay na kinatatakutan mo, sabi ko sa kanya ng mahina, at ang ilang tao ay maaaring sabihin na ito ay imposible o hindi marunong. Ngunit ang mga taong mahalaga ay magbubunyi sa bawat hakbang kahit na ang mga pagkakamali. Siya ay bumubulong, kalahating nakapikit ang mga mata. Naalala ko ang mga pagdiriwang ng koponan pagkatapos ng bawat kontrata kapag ang mga gabi ng pagpupuyat ay naging tawanan sa pizza. Mga kasamahan na nagte-text ng pagbati sa mga kakaibang oras dahil tunay silang nagmamalasakit. Iyon ang mga taong pinili kong palibutan kami. Walang salita na dumating mula sa mga Larson. Walang mga card, walang mga tawag, walang mga pagtatangkang makipagkasundo. Ang katahimikan ay ganap at ako ay nagagalak dito. Hindi malalaman ni Presley ang bigat ng kondisyonal na pag-apruba o ang kirot ng paboritismo. Ang kanyang mundo ay mapupuno ng paghikayat na mag-explore, mabigo at subukang muli na sinusuportahan ng hindi natitinag na suporta. Inilagay ko siya sa kuna, pinapanood ang kanyang maliit na dibdib na tumataas at bumababa. Ang batang ito ay lalaki na naniniwala na ang kanyang mga ideya ay may halaga dahil lamang sa mga ito ay kanya. Matututunan niya na ang tunay na pamilya ay nagdiriwang ng mga panalo ng walang inggit at nananatiling matatag sa kabila ng mga pagkabigo. Iyan ang legasya na itinayo ko, hindi mula sa lumang pera o namamanang posisyon, kundi mula sa pagtitiyaga at kalayaan na pumili kung sino ang kabilang sa iyong buhay. Ang tagumpay ay hindi lamang mga kontrata o headline. Ito ay ang paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang susunod na henerasyon ay nagsisimula ng mas malakas kaysa sa iyo.
Sinubukan nilang patunayan na ako ang kabiguan na lagi nilang hinuhulaan. Sa halip, ipinakita nila ang halaga ng pagtanggi na lumago. Habang ang kanilang mundo ay lumiit, ang akin ay lumawak, na nagpapatunay na ang determinasyon na ipinares sa mga taong tunay na nagpapasigla sa iyo ay mas malakas kaysa sa pagdududa sa bawat oras.